Kung anong taon, kung standard sa society atong ng taon, tinuod. Tingnan mo na siya gahom. Na ang kani mga tao, by nature, gusto kita na makikupat sa parihan na to o nasaman, ginaiya. Parihan na to o habilidad. Parihan na gusto. Muna atong karakter. Ganahan lang makikupan sa parihan na mga similarities na to. Kaya kung dili ka similar, murag awkward na po. Ang mga tao bitaw na ating desire, we want to be belong. We want to be accepted. Pero bisag mo na itong desire sa itong kasing-kasing, pero naagi na sa itong kinaiya na gusto bitang grateful sa kato, parihan. Manikamot magalitaan mo lang makapilita sa ilang grupo. Walang usay, musabay na lang ta. Musabay na lang ta para yung kuhan is kibalo ka sa usay truth na as a Christian, lagi kalahian. Pero okay, gusto man ka. You want to be belong, you want to be accepted by the demand of the society. Muna gusto na lang ka. Dayon ito siya, we grow on the basis of our differences. In that similarities, walang problema, parehaman ta. Pero diha sa itong panagalahi, diha ko mag-grow sa inuman. Kaya kung example lang, ikaw, manaan ka na ako kay Lomon. Example, dagang mga buta ka, similar na kunik, naipamin po nga, dili po tanan. Pero diha sa itong panagalahi, mag-grow ko pinagi sa inuman. So, muna yung nakita, but then again, that idea, that ideology speaks more on the demand of the society and how to be part of that society. But when we go to the essential, in biblical terms, dili siya mag-base of saman. We get together on the basis of our similarities now. Alam ng tawon kung uso ka, kanindot, kung discovery ka o biblical truth. Okay? Next. So we get together on the basis of Christ's redeeming word. O sabot, wala siya agad sa similar. Similar ba mo o dili? Similar nga naman. Bisan man naglahi ta unang-una, nahimutang nahiusa, pinaagi sa gibuhat ni Kristo sa cross. And then, we grow on the basis of our similarities and differences. Nga naman, we are one body in Christ man. As one body in Christ, na ang similarities tapos ang differences. Di man na pwede nga, oy, lahit ta, di ta pwede. Oy, buwan ta, pagyahin ta, di ingana din naman. Unang-una, we are in the unity in Christ. Jesus is the head and we are part of the body. Kung di pwede nga, wag i-apil na, apil yung ka. Muna i-decide sa Ginoo sa tuwa. No? So, muna yung gina-urge na muna sa mga kasluhanon na di ta selected. Inuman, we are family. We are one body. Muna yung siya, whether Jew, Gentiles, whether male or female, whether bond or free, usarata. So, we will grow in our similarities and differences. Muna nga, yung bantayan, diha sa ato ang life group, don't expect na similarities na tanan. Kaya kung similar ang tanan, may matawag nga shared life experiences. Ganun din, maparihan mo. O diba? So, nindot kayong yaman. Diha sa similarities, nagtigo mo, even in differences. That's the good news of being one in Christ or one body. Okay? So, that's it. So, the Bible is clear that God's plan is for believer to grow. Manay-ingon niya sa 1 Peter chapter 2, verse 2, yun siya, as a babe in Christ, as a newborn, desire the sincere milk of the word. Ulong sa Ginoo. Hindi pwede, no? Si, kung anak kaon ba sa katuhunan niya sa matutunan, mura na ko kung sanin, rato. Eh, iba rin mo daraw matutunan. Mura ka na, mamatay. Dako na lang isa raman na. So, dili pwede nga, kinahanglan pagkatulog ka ng sakto lang po sa iyahang edad. So, again, the Bible is clear that God's plan is for believers to grow.
spiritually. So, na yung mga butang ato pag-iskutan ito. No? In this sermon, we will explore how we can grow together in God's Word. So, let's start by considering about the importance of spiritual growth. Okay? So, the importance of spiritual growth. So, when you speak about that, spiritual growth is a choice. Again, spiritual growth is a choice. Maturity is not measured by age, but by the amount of responsibility you take on. So, magnauna man tanong nga, kay medyo idara na siya, mas hapong siya sa kuha sa spiritual growth. Kay mas una siyang naluwas kaysa kuha, naguna-una tayo, mas hapong kaysa sa kuha. Dagan na ba kayo, mga hamtong na, kung imo lang tao ng lifestyle, murag sukwahi sa bago niyang pagdawat ng Ginoong Hesus Kristo. O, ano yung banong na duway ng panahon niya, nga nahimong manluwas si Kristo, at adunay relasyon na sa atong Kristo. So, kung nagdugay, ang iyang kinabuhi, ang lifestyle, mura magpunog, nagka-opposite manawang sa plano sa Ginoo. No? So, just because someone else is older doesn't mean they are mature. Again, maturity comes from being accountable for your action, decisions, and consequences. So, what pasabot, maturity, wala pag-matter sa number sa ating pag-likod. Kung unsa nimo pagdawat ang responsibilidad nga na ang nimo. So, if you have the responsibility now, yung ipahawakan, pasalamatin mo na hinundan nito matubog na dismatuhanon na bahin. So, spiritual growth is a choice once again. Ngano kaha? Because it requires diligent effort. Haguan na to. Kung mag-ispo tao, pagtubo. So, unlike physical growth, people grow physically by default. Bisan kung ano, ang atong lawas, mutupuan na siya. Mugrugi niya sa isang dilini mo ni pagkakot-tarong. Pero niyong-niyong lang, no? Or, unta niyong niya, diya magkawasaan. Itong malnores, o di lang gumagamit ng diwag, eh. Basta hindi na mag-iwag na niya, basta yung malnores, si kandidat, no? Ako bitaw pa na sa akin, malakay ko sa akong anak, eh. O sa'yo, kumpil ko sa ubang bagla nga. O anman, ang iyang edad, hindi man sa haong sa timbag sa iyang, ang iyang timbag, di haong siya pag-inarong, magpagkukul lang, wala. Kaya di ba mayroon man kung ano sa mga kuan sa barangay na di bangon ng bata, yung anak, di kupal na na unclear so kung lang kuan na kay say mo talaga na mahapon pumunta ka na ijal sa ubang tao kay kasi di mo kayo na di mo wala di mo so magkuhan kayo ko pero sa uban po na bahay naglanta ko sa uban ng mga expert po about anak, dili daw kadugan. As long ang bata, healthy as ang bata, kay energetic kayo, di magkasakit-sakit, goods na daw na. O ano po nahupay na po na po sa ni, kasing-kasing, bata. So, ang ideya, people grow physically by default, unless there is come disorder. Ang people makakuha. Nga sa ni, ang yan height, bila na sa yung city, morang height na, di kita dikuhan, ulit na po, yan, kusog asa disorder. Pero, once again, ang atong lawas, pagkano lang dilindot o dili, mutubo kina siya. Mutigulang gina siya. Muhinay gina siya, maluyang gina siya. Pisan pa lang, everyday ka vitamins ka, di kinamapugan mo ng imong lawas, muhinay gina siya, mutigulang gina siya. So no effort is required kung mag-isgot about physical body. So, we mature physically whether we want to or not. So, ayun mo katingala. Bisan pa na o ginot, bisudan na mo dili. Itantanan, mag-usar kita, matikulang mo kita. O, pero nindot dito na parihang taglami. O, sige. So, ilan na, no? Spiritual growth is a choice. Ano? It requires diligent effort,
Spiritual growth requires concentrated effort. Not just diligent, but also concentrated effort. It means we need to devote significant amounts of time and energy. Mag-extend din na. At aking ginado, ka-importante kini time of energy. So Jesus said, it requires labor. Manay-ingon niya sa John 6:27, ingon siya, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life. Kung maghabo man lang kayo sa mga lumalabay lang, kung siya pa ka sa mga butang na hindi lumalabay. So that's the idea. Tingnan naman, kagukon man gini-gini ng espirituhan na bayan sa simple nato, kakabuto nato ang gusto sa Diyos na may tabor sa ato ang kinabuhi. That's why Paul, ingon siya in Philippians chapter 2 and chapter 3, no? Paul wrote that it requires work and it must lead to pressing on. Ngayon siya sa versikulo sa Philippians chapter 2, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Trabahuon nato. Naan naman na karon luwas naman ta. Nalang relasyon sa Ginoo ato lang is to work out the essential nga naa sa ato para mahimot ang blessings ngadto sa uban. Kung in verse 13 po nag-discuss siya about pressing on. Padayon, no? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. You will not grow hangtod nga dili nimo ilit go ang imuha behind. Imong the past, and reaching forth to these things which are before. We will always want sa mga butang nga umanabot. Ano makapadayon ta? Di man tayo makapadayon sa unahan hangtod na sige pa tao, rely hangtod nga naa pa atong ikuptan ang napas ato ang kinabuhi. Unang sa pagkuyag, pagkiayon, basta kanisgutan na galing napas, pwede mo, isa na yun ang kuhan, no? Pero kung mainyo na po ka, magpapulpo na lang po ka. Ano na siya, no? Pero hindi ba yung isgutan? Pero don't forget, ang past, hindi na siya makalimtan. Forgetting those things which are behind doesn't mean nga kalimtan ang tanan, but you change the meaning of the past. Muna sa idea na nakanya ka. So, don't think that just because you grow older, you are growing spiritually. Like physical health, spiritual growth requires regular exercise. Wala yung kainod ko niya, ako suka na kinundong nga ako exercises na maintain. O pa dyan exercise nga abot po bulan. Uso kayo sa pandemic ang katong challenge. Ito mag-post up, ilagatuan, hindi mo nagbibasa sa uban. Ako itong gihim sa una, pero wapit niya po rin nilahutay. Pag-abot ako diriyan, hanap po ko yung exercise. Idala po na ko ang kauban, iamong pa, no? Si Annalisa o si Aliana. Pag next day, dasit pag-abot, mag-jogging ko, naarap ko din sa amalit. Sunod. Pag next day, wala na yun. Hagtod ka ron. So di, mayayanin ko. So, kung ato ng taon, kung if you want to have a good muscles, then it is one good, maintain. Sa espirituhanon po na bahin, it needs to maintain ang ato ang hatag pa lang sa pag-exercise. So, muna sa no, so spiritual growth, again, is not just a personal goal, but a corporate as well. We grow as a person, we grow as an individual, kung naapoy nindot nga bahin, nga mutubo ta as corporate. Kanang as one, imong hiniusa. Kadaghan as a team. No? Spiritual growth is not just a personal goal, but a corporate one as well. Naman di, tinguha na nga, pwede man tayo mutubo kita. Kung nindot po ito nga po tinguha nga hiniusa pa, tubo. So spiritual growth is not just a solo effort, but a team effort. Nino tumutubo ka na daghan. No? So we need to surround ourselves with other believers who are also seeking to grow in their faith.
So makapdan ta kung ang atong kauban is nagtinguha po siya na motubo niya sa pagtuo. So the more we go with other people nga naitinguha sa mga iya, utang nga iya sa Ginoo, the more po nga kita motubo po niya sa pagtuo. So we need to support and encourage each other as we navigate the challenges of spiritual growth. So we are all part of the body of Christ and our growth is tied to the growth of others. Kabantay mo lang, dili pwedeng atimanon lang nato sa kabahin sa ato ang lawas. So kung nag-atibanta sa atong nawo, apil po nag-iog. May ibiyan. Basin po tingnan kayo ang atong nawo, pero okay naman nun, mag-dicta yung ganing, nilata ang iog. Pero what if ka nang open din kayo ng nag-big pa. So, murag dapat bahin. Muna nila siya, we are all part of the body of Christ and our growth is tied to the growth of others. Kung atimanon na ito ang atong kidney, atimanon po na ito ang atong heart. Kung atimanon heart, atimanon po na ito. Dapat balance ang atong pag-atiman sa part sa atong body. Kaya once na isang atiling atiman, mabot ang panahon, it will become dysfunctional. So sa espirituhalan po na ito, sa atong pagpangalagan, para sa ato wala lang na nag-focus sa ato ang fellowship, nag-focus po ta sa evangelism. Wala lang po na nag-focus sa evangelism, nag-focus po ta sa discipleship. Kaya kung sa lang po itong daghan na, pero dili po ng ato ang doktrina, nakismutan ni Pablo. So, dapat balansin. Kaya naman, we are tied to growth of others. Munang pasagot, importante ka, importante ka, importante ka. So, walay diyaga ng kaminusan sa part sa lawas ni Ginoong Hesus Kristo. Kita na, importante man siya. Kaya waso sa magkaot, kita na. Ano yung Ginoong sa ngali yung ipuan na tak, na sa rin, isipon lang ka. Sa ilong na siya nabangin. Pero matingana ka, kung hindi mo maagapan ng galing, mabuta sa ulo. No, maglaban na. Ang lawas po, wala na, maghinay na. Ang tuhod, wala na, tinag-ugan. Mga nungunan, wala tinag-ugan. So, ingat ang importante nga, mahimong balansi ang atong pag-atima sa ato ang lawas. Okay? So, when we grow spiritually, we become more effective in serving others and building up the body. Yan naman natin magandang importansya ang matapos sa kabahin sa ato ang lawas. So, that's the importance of growing together. Again, it is by choice. Number 2, the role of Scripture in spiritual growth, because we're talking about growing together in God's Word. So, the role of Scripture in spiritual growth. The Bible is the primary source of spiritual growth. Wagi na siya. So, spiritual maturity is a lifelong journey and that a deepening understanding of God's Word, and it is essential for personal and communal growth. Kabantay mo, the Bible is the primary source of spiritual growth. Usahay ba muna-una ka, aside from the Bible, nauna-una ka na napay dahil, no, the Bible is the sole authority. Wala na ilain pa. Pero kung maguna-una ka na napay sa Biblia, lahi na sa istorya. Pag ilang all scripture is given by inspiration of God, speaks about from Genesis to Revelations. Outside from that, it's not a sole authority coming from God. No? So, again, the Bible is the primary source. Buwan pasabot, ang atong pagtubo, hinungdan sa pulong sa Ginoo. Usahay mo tumuta, ordinansi sa pamanako sa simbahan. Atong tinuhaon, kung naaman mga part lang na siya as a rules. Pero ang atong yung sole authority para mutubo sa espirituhalan ng bahay is the Bible. Kaya kung atong nagtao ng Biblia, kasi na, for the Word of God is quick, powerful, and sharper than two-edged sword. Wala din na impact. Siyara. And in 2 Timothy chapter 3, verse 15, 16, all scripture is given by inspiration of God and it is profitable for, una,
doctrine. Next is reproof, correction, and instruction. So, dito siya, nga magpamatungod that the Bible is the sole authority to change the lives of everyone. So, muna akong gilantang wala nila in fact naman, the Word of God is essential for personal and communal growth. So, mingon tag lifelong journey, dili siya maghisgot sa usa ka tuig lang, o duha ka tuig lang, o tulo ka tuig lang. Naman lifelong journey man niya ang ato ang pagtubo niya sa Ginoo. So, dili siya kay after 10 years, undan na ang imuhang espirituhan nga pagtubo, espirituhan nga pag-journey mo. Dili inana, ano man, lifelong hangtod sa katapusan sa imuhang kinabuhi. Muli ningon, pagpangalagad sa Ginoo is no retirement. That is a lifelong journey sa mga Kristohanon. Okay? So, muna siya katuwang ginagtaw. So, there are 3 roles of scriptures that bring spiritual growth. Number 1, the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. So, it speaks about the character and nature of our God. So, muna yung niya kung atong lantawon, the first way the Bible brings spiritual growth in our life is by telling us about God Himself. Nagmutan na si Kutos sa inyo who is Jesus? Who is God of you? Kinsa man ang Diyos sa imong kinabuhi. If you will know the attributes of God, the more you will grow about God. So, if nakibulog na ako ng example that God is love. Amen? So, pasalamat na kaya akong mailhan na ang Diyos gugma. Kung ato lang tawon, kanunay gigi-extend ang Diyos sa iyang gugma, sa dili pa siya muhatag og hukom sa mga katawang tingunuhan. The love of God is long-suffering. Taas kayong extension sa gugma sa Diyos para sa mga katawan. Dili siya basta-basta mo judge. Pero ano na maging judgment? Tungod kay ang atong pag-ila sa Diyos, dili lang siya gugma. Kundi dahil ang Diyos po kay siya balaan. Siya just. Siya justice. Siya righteous. Muna hinungdan nga bisan ang gugma sa Diyos lagi kastada, kung limot pasadwat nga kung makasala ka, dili na ka niya pag-hukman. Dili na bilang pag-punisher. So the long-suffering of God, yan ipakita pinaagi ng Ginoong Hesus Kristo. So aside from that, so kayo na ilan sa Diyos. So dahil mga mabutang, di ba? Atong kita ng pagka-Diyos ang kinabuhi. Okay? Kung ako siya mailan sa ato ang kinabuhi, the more po na atong masunod ang iyahan kinabuhi. Kaya man ang atong growth man is kailangan naas na itong karakter ni Ginoong Hesus Kristo. So number 2, the Bible renews our minds to think God's thought. So that's it. Again, the Bible renews our minds to think God's thought. So the second way the Bible brings spiritual growth to our lives is by renewing our mind so that we then understand and approach all of life from God's perspective instead of prevailing notions of our culture. So balik ta, kanang word nga rinyo. Asal ko na basa ng word nga rinyo? In Romans chapter 12. Para sa inyo, anong kinahanglan man yun nga rinyo? Saan-sa? Daghang tagwano na malagkalahi ang atong pastor. Pero di ba nung anong kinahanglan nga rinyo? Ako, sa wala pa na-expire ako ang sani? Sa wala pa na-expire ang lisensya, sa kasak mo ito, kagayan, ito, may problema. Anytime ko di ko nga bukuan. Eh, pagka-expire na inatang bubate, ang ito ko ka, ulang-ulang na nagkita ko, kasang gawas na ko sa iligan. Kaya saan na lang, wala iris ng motor, saan na lang no, pag masakpan ta, pero kita kanunay, ikmat o mata. Kaya sa iligan, di mo memorize na tunggalan ang napita, kung dili sila mangatang. No, napita. Ano napita nga mangatang ang mga kuha ng PO sa mga pulis niya?
So, may mga tanda pa magkakasalit. O, pinituan. Payo ba na? Dili. Dili, payo na. O, Pastor Mendoza, tuturin nyo na. Dili, payo. O, pohon. So, ingani ang Biblia. Muna pag nila sa Biblia, kinahanglan natin i-renew ang atong mind. That's because there is something that was expired. Expired na ta sa atong kinabuhi sa kahapon. So it needs to renew. Dili kinahanglan nga mubalik ka anak. Muna kung ato ng tawag pagbasa sa ato ang sa Romans chapter 12, daghan ang hisputan, kung sa mga kinabuhi, nimo gani ato, kailangan ang renewal is not about the material things or the fleshly desire, but the renewal speaks about the truth in love that comes from the Holy Spirit. Ano mabutan na Diyos mo na? Dili na ang kinabuhi na kaniadto. So, dili mo na sa ganang ginanaman. Nagisgot na sa imong old life o sa imong old sinful nature or sa imong new nature. No? So, muna sa imong katingala nga sa imong kawalingon ng buhat-wani. May mo sa tingin. Hala? May mo kadili kung buhat ani. Pero, kami tabo, buhat ang niya daw. Pero man, diha sa imong pagkaikaw, wala ka ma-eradicate ang imong old life. Naaragya po na siya. Pero ito siya, magkinabuhi kanya sa pagkabato. Ito ko na ulit po na kanya sa pagkabatarong. Dili na ito sa paglinok man na kinabuhi. No? So, that's it about the Bible renews our mind to think God's thoughts. So, this transformed thinking is key to growing spiritually. And the Bible is essential for us to be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the good, pleasing, and perfect will of God. Hindi lang natin makapot na natin hindi na renew ang natuang muna. Okay? So, next is the Bible redirects our lives away from sin and toward holiness. Lagi mga butang kung ang dahil atong diyaan. So, the Bible brings spiritual growth to our lives by showing us what is evil, by showing us what is sinful, and by showing us what is dishonoring to God. Walang naging correction. Walang naging rebuke. Walang naging buwan na nasa reproof. Kaya kinahanglangan yun na atong masabdan ang gustuhanon na pinasahi na kita sa uban ng mga tao. We want to mingle our friends, but it doesn't mean na kung sa'yo lifestyle nila, o po ng ato lifestyle. Naka sa atong friends ng panagkalahi, pero dili ta uuyo o mo conform sa usay na asa ilaha. Ipakita yun mo malahi ka, saan na aka sa ilaha. Munang, sad to say na ako'y mga members, na ako'y mga kailang na naala sa atong Ginoo, pero, sani, uyon po siya sa usay buhat sa uban. Mag-uol po kayo. Leaders, mag-uol kayo. One time, nakita na ko ang usa ka post sa iyang barkada. Itag rin siya. Asa mga word itag, no? Okay, kita kag-mention siya, matag rin, no? Sa Facebook, post ang iyang barkada. So, nakita na ko nga ang iyang barkada, kasi garilyo, vape, ano ba yun, no? So, nakita na ko siya sa usuman. Sa katong di-post, sa iyang amigo, di-copy siya. Nakita na ko. So, nag-uul kayo po. Ano man, accountable po. Ako na sa sinigin ito. Siguro nakamalay siya, nakabantay siya nga, i-post man dahil, ditag man ko. Iyang game. Iyang gitigit. Asa na, sa tagani. Oo. Wala na po. Ika na lang, inawala ang inakuan. Kaysa magpabilin ito na ang makita siya, nag-Christian pa siya. Nailan siya ng Christian. O, nagmagkulta na, ano nga, ato ang kuan, inanang kita po. So, panikagutan kita to, nga ang Biblia is to redirect our lives away from sin and towards holiness. Pagkabalaan, kita nga naman. Muna yung sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, kay balaan man ang Diyos, yung sila, be holy, for I am holy. So be holy in all matters of conversation. Sa tanan mo nga kinabuhi, sa tanan mo pagawi, ipakita ka balaan ka tungod kay ang Dios man kay balaan.
So muna atong desire sa atong kasing-kasing na dili ta mo satisfy, dili ta mo place sa kalipay sa mga tao. Instead, what we do is to please God alone. Wala tayo na info siya na so the more we engage and study the Bible, the more we can be transformed and grow. So as we grow, we become more like Christ and better equipped to serve Him and to serve other people. So next, ang katapusan na itong pag-diskutan. Number 1, so, it speaks about the importance of the Scripture. Pag-diskutan ng spiritual growth. Number 2, the role of the Scripture in spiritual growth. And lastly, practical ways to grow together. So, in speaking about practical ways to grow together, cultivate regular habits around your Bible reading. Dapat makailang kasi yung Biblia. Muna kailangan mas maayo na bigay itong kaugalingon na Biblia. No? Kabantay kang mulahin ang Biblia, di problema ka ba lumita? Asar ba ito? So the more nga, kung ka, nakaimuhan yung nagkagaling Biblia, master ka kung asa nakita. Kaimuhan ba na siya? No? Kaya balukag kung siya pasabotan ng imuhang ibagisan. Kaimuhan ba na siya? Kung mulang kasawa na ibagisan, okay, no, ibagisan siya na ani. No, so as you read the Bible, simply pray and ask God to help you understand what you are reading. Kaya naman, we're talking about the spiritual life. So you need to ask in prayer. Because the Bible is a spiritual book, we should ask God to supply spiritual understanding so that we can rightly hear God's thought. Di ba natin masabtan ang kusay gusto sa Diyos ikaw sa ato? Kung wala tayong pagpanginhanan sa iyong pag-habang. So, there is a total reliance to God. Bisa na kay kapability, yung potential, pero kung magpakita kang humbleness toward God, it means you rely God's power rather than your ability. Okay? So, ingala ang gusto yung magpuan. So, the three most important elements to build your reading habits: time, place, and practice. So, may tatag-asa na comfortably. Time. Kung saan muna sa mga dali sa inyong mga sabta ng pulong sa Ginoo, time na mingaw, lugar na lindot, na wala makadisturbo. So, ako pwede na itong i-habit na siya para ma-cultivate na ito ang regular habits about reading the Bible. So, did you spend susama na scenario about maghatag ng time, place, and practice? What you read is what you practice. Okay? So, study and share the Bible together. Parang hinutod natin life group. No? Study and share the Bible together. So, that's the importance of life group. Kaya naman, dili tanan na inasabdan, mapoy, nasa inasabdan sa akan. Dahil lahi man tao, mga application na dahil nagpasapot sa pulong atong ibasa, atong iusan. So, nakalindot, kung mahimong may iusan na mas dipon pa kayo siya, idaghan ang una-una ang ato ang pausahan. So, in Matthew chapter 18, verse 20, Jesus said, "Where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them." So that's in the earthly ministry of Jesus Christ. With the 2 or 3, nakasya niya ng mga tawana. For the good news, na parang may ikaw dito sa magtuon sa puno sa Ginoo. Pero don't forget, na ang Diyos sa inyo because we are the temple of the Holy Spirit. No? Nauwan-uwan ang asa. Walang kinahalan na i-display kinata itong kinabuhi tungkol kaya ang ating lawas is the temple of the Holy Spirit. Na ang kanunay sa itong kinabuhi sa Ginoo. Kristo. So, when we join together in prayer, reading scriptures and pursuing of our Savior, we are unified in His presence. So that's it. So when we study and share the Bible together, we will experience, number 1, authenticity. When we come together, study together, pray together, we will experience authenticity. Anong pagkatinood sa ato usa? So that is open-minded, genuine, honest, and heart-to-heart sharing. Number 2, mutuality. Expect, if there is honesty, if there is pure heart-to-heart talk, there is mutuality. May mo kitang suot.
May magitan sa buwan. Kinahati ko sa atong practices, pero sa at the same time, nag-uol ko. Kaya ko may mo lang masuot din na pita, na grupo, sa akong live grupo. Stingish ko sa pikas. Wakit mo ka lang, dako na kayo ang sanin, dako na ng grupo, dako na kayo. Murag ma-stingish ko sa upang mga tao siguro atin. Ako ba ilhi? Kasalain ko na siya sa nga bahin. Importante mga aswa na ginutan ka tinibangay na diha sa Ginoo ingon nga usa kita sa lawas ni Kristo. Again, there's authenticity, mutuality, and sympathy. So the more we come together, the more yun makikita ko ano bang ba? Kung usay gibati sa usa, mahin po mo ibati ko nito. No? Kung usay iyang kulayahon, mahin mo kong kalayahon nimo. Kung usay iyang kalipay, mahin mo kong malipay po ka sa iyang kinabuhi. Because that's the power if we are being one as we pursue our Savior to grow in Christ. Okay? So, yan ito makita ang about reciprocal about giving and receiving. Yan ito makita about more appropriately expressed by this word, empathy. Kung mahiuusan kita niya asa, iniusan ng pag-ambo, iniusan ng pagtuon niya sa pulong sa Ginoo. So, pray for each other and pray together. Wala to ang last na ito ang pagtuon karon. Pray for each other and pray together. So, don't forget to, alanin, ang kaning atong agadi, o hindi na dalonin, hindi siya magamit. Hindi magamit. Okay, ang inikalo doon para ako na siya ma-maximize ang pipila ka manis na lang nga nabitin. So, in Colossians chapter 1, verse 9, yun siya, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So sa yan makita niya, there is a concern. There is a result of preaching the gospel. Kini nga mga taga-Kulusas, nadunggan ni Pablo ang ilang pagministeryo diya sa buong sa Ginoo. Ang ilang pagtuo, miladog sa uban ng mga dapit. Pagkay ni Pablo sa iyang gingon, to discuss, and we also sense that if we heard it, do not cease to pray. Wala siyang undang. Huwag pasabot na imong kabahin ang iyang pag-ampo sa ubang mga tao. So, buot pasabot ang atong pag-ampo, dili lang magtuyok niya kasunod sa atong panimalay. Our prayer must go beyond sa atong family. Atong apilan ng mga pastors, apilan ng mga leaders, apilan ng panginabuhian, apilan ng sa igsoon, mahimo inana ang ato ang kinabuhi. So, saan ay ang atong kinabuhi? Natay ginatawag nga anxiety. No? Kisa na may na-experience o i-istoryahan sa psychiatrist. You have anxiety attack. So wala pa siguro. Salamat. Kalay ko ng Diyos nga wala nang experience sana. No? Hindi pa yung inadali mo sa anxiety attack. No? Murag ka. Murag hindi kasi grabe. Pero maluoy ka. Okay? Murag ko nagpuan ko. Imagine ka nga murag na mas kung you can sleep. Pinapalit ko. Oh, mas. Ano yung brain? Nagpito mo sa ulo. Pero actually wala. Kuan lang ka. Hindi mo lang huna-huna lang mo ba? Wala sa iyo nabog ng imation. Anxiety na dahil ka. Hindi na siya namin ka-experience. Pero mandili mo na sa karoon ng walang uma. Pagbalik-balik tayo, ano ba na ito? Kaya na-experiences po, murang dilig ka kagawa, or mamugnaw ka. Ingan nga klase ng pagbati kung nahanan mo. So anxiety is something we'll face at different points in our lives. Whether it's worry about the future, whether it's about fear of the unknown, stress from the pressures of daily life. It can easily consume our thoughts and steal our peace. Paul gave us a powerful antidote to anxiety, and that is prayer. So, bagay na siya itong ilang taon na pag-ampok niya sa Ginoo. So, when we turn our anxiety into prayer, we change our worries to God's peace that surpasses all understanding. This peace doesn't come from the absence of trouble. O siya, nahunan na ako'y kalina din pag wala may trouble. But actually,
dili na ko basihanan sa ato ang kinabuhi. Again, this peace does not come from the absence of trouble, but from the presence of God that guards our hearts and minds. So keep us grounded in faith rather than fear. Dili galing na kung nana na anxiety, dili naman, more on kahandlok yun. From tubag, again, the antidote is by prayer. So, there must be a need to share prayer because it unites our heart. So, praying together serve as a connective tissues within the body. Ano itong examples ang giling-galinan? Na dili pwede nga isa, dili importante, na part sa imong lawas, tanan kay importante. Ano man? Panagingon, praying together serve as connective tissues within the body. It can be a relational glue that holds people together. Ingana ang power sa prayer. Muna'y glue, ano hangtod karon na ata, ano hangtod karon tikog ta, ano hangtod karon bigkon ta, ano hangtod karon nakapadayon ta, is because that is a power of prayer. It holds, it binds amidst of trouble. Yan ang pwedeng mahimon na sa ato ang matag usang Pinoy. So, to be healthy, then requires diversity within unity. Because we are diverse as one body in Christ. So, maniging ko ni Pablo, ingon siya sa 1 Corinthians chapter 12, verse 21. Paul writes, the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. In 1 Corinthians chapter 12, verse 21. Dili ka makaingon na, wa kay labot, di ka gikinhanan. Itang tanan din sa bahin sa Ginoo, importante itang tanan. So growing together in God's Word is a vital part of our spiritual journey. So it means there is absolutely necessary or pagka-importante kung maghisgot na about growing together in God's Word. It is a vital. It requires effort and commitment, but the rewards are worth it. So ayaw ka malaga. Kaya naman, ang imong paghimong decision to commit and to extend more effort, time, and energy, iyang ingon, your labor is not in vain in the Lord. So it is worth it. So as we grow together in God's Word, we become more effective in serving others and building up the body of Christ. So as we grow together, paringon niya, seek those things which are above. Set your affections on things above, not on things but earth. Because our spiritual growth coming from the Word of God, not coming from the standard of the world. It comes from God's Word. So daghang salamat sa atong disbutan ining maong iniusang pagsimba o sa growing together with God's Word.